Na biktima ng umano'y pekeng immigration consultant ang isang Pinoy worker sa Alberta. Nawalan po ng status ang kababayan at muntik ng mapauwi ng Pilipinas. Ano nga ba ang nangyari? At paano malalaman kung ang consultant ay lisensyado at lehitimo na magbigay ng serbisyo sa inyo? Narito ang report. Dumating sa Canada noong 2022 ang Pinoy worker na tatawagin natin sa pangalang Alex. Hiniling ni Alex na itago muna ang kanyang pagkakakilanlan para sa kanyang seguridad. Nakilala niya noon ang isang kababayan na nagposturang immigration consultant. Nagsumiti sila ng aplikasyon para sa provincial nomination. Pero may problema ang isa niyang dokumento at mistulang hindi ito nakita ng nagpakilalang immigration consultant. Nang lumabas ang resulta, refused ang kanyang provincial nomination at napaso na rin ang kanyang work permit kaya nawalan siya ng status at nakaambang ma-deport pabalik sa Pilipinas. Alam to lahat ng TFW na nakakaranas ng mapapauwi. Paano ang family ko? Ganun pakiramdam po na nakakatakot. Kasi ang pangit na po ng babalikan namin. Wala na po kami opportunity pagdating sa Pilipinas. Ayon kay Mac Pagaduan, isang licensed immigration consultant mula sa Canada Vertex Immigration, hindi sana nawalan ng status si Alex kung inayos muna ng umano'y consultant ang issue sa dokumento bago nagsumite ng aplikasyon para sa provincial nomination. Isa lamang anya si Alex sa dumadaming mga Pilipino na nabibiktima ng mga hindi lisensyadong consultant sa Canada. Noon, alarming na yung pakunti-kunti, di ba? But this time, almost every week, may mga umiiyak sa akin ng mga kababayan, nagpapatulong na ma-recover yung mga pera nila. So, tinuruan ko sila kung paano, kumbaga paano maireklamo itong mga to at paano makaiwas din sa mga peking consultants. Isaan niya sa mga senyales ng fake consultant ay hindi nagbibigay ang mga ito ng retainer agreement. Kaduda-duda ang mga email address, social media accounts at website. Pangatlo, yung nangangako ng 100% approval. Walang ganun. No? Kasi ang desisyon ay manggagaling sa IRCC, sa gobyerno. At syempre, may certain eligibility ang bawat program. Hindi pwedeng pangakuan ng 100%. Bawal yon. Ang buwan ng Marso ay idineklarang Fraud Prevention Month ng Canadian Immigration. Binalaan ni Immigration Minister Lina Metledge-Diab ang mga naglipa ng fake consultant. We are creating tougher penalties for dishonest, fraudulent, and unlicensed immigration representatives. Our highly trained officers are experts at detecting fraud, starting a new investigation every minute of every day. They detect and stop problems before they start. Payo ng immigration, i-check muna sa website ng CICC kung lehitimo ang consultant. Dito makikita kung sila'y lisensyado, kung sila ay may kasaysayan ng katiwalian o kung may nakabimbing kaso. Nakakalito na. So mag-seek kayo ng eksperto. Kasi kung minsan ang pagkakaalam nila, wala nang pag-asa, no? Hindi na nila alam na ang gagawin hanggang sa magtatago na lang sila. Pero kung tutuusin, kung naghumingi sila ng advice sa tamang tao, meron palang solusyon noon. Sa ngayon, nakakuha ng muli ng work permit si Alex sa tulong ni Pagaduan. Kung kayo ay biktima ng mga fake consultant at nais maibalik ang ibinayad, maaari silang ireklamo sa IRCC o di kaya sa website ng CICC. Pwede nyo ring i-report o mag-file kayo sa small claim court ng probinsya para ma-recover yung pera o makapag-file ng danyos. And lastly, sa CBSA, meron silang online procedure on how to tip immigration fraud and immigration mga fake consultants. Pakiusap ni na Alex at Pagaduan sa mga nagkukunwaring consultant. Huwag na lang kayong tumulong. Tigilan nyo na kasi hindi kayo nakakatulong. Itigil nyo na yan kasi ito ay punishable by law. Okay, pwede kayong makulong at ma-revoke din ng inyong ang citizenship or PR status kung kayo ay napatunayan na nagkasala sa batas. Kumonsulta lamang anila sa mga tamang tao at huwag isugal sa mga hindi lisensyado ang inyong kinabukasan dito sa Canada.